Good day, faith friends. Our gospel for today is according to Luke chapter 2, verse 22 to 35. Maraming tao, lalo na ang mga bata, ang nag-aabang sa panahon ng Pasko dahil kay Santa Claus. Inaasahan nila ang pagtanggap ng mga regalo at kapag hindi na natanggap ang mga regalo na gusto nila, sila ay nabibigo. Ngunit si Santa Claus ay hindi man lang nabanggit sa lahat ng 4 na ebanghelyo. Nakakalungkot nga na sa panahon ngayon, si Santa Claus ay nagiging pinakamahalagang simbolo ng panahon. Kapag basa ng ebanghelyo sa itaas, isang hindi kilalang tao sa pangalan ni Simeon ang nakakuha ng ating pansin. Ang kanyang pisikal o panlipunang paglalarawan ay hindi ibinibigay, ngunit ang kanyang panloob ng mga katangian ay napakalinaw. Siya ay matuwid at madasalin. 3 beses binanggit sa teksto na kasama niya ang Espiritu Santo, kaya naman masasabi natin na siya ay isang delikadong Hudyo na tapat na naghihintay sa Diyos. Natuparin ang kanyang pangako sa buong buhay niya at tinupad ito ng Diyos. Sapagkat sa katunayan, siya ang Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako. Pangako ng Diyos sa pagpapadala ng Mesiyas ay natupad sa araw ng Pasko. Ito ang pinakadakilang regalo na natanggap ng bawat tao para kay Simeon. Hinawakan niya ang regalo sa kanyang mga bisig. At sa labis na tuwa ay naibulaslas niya ang ilang linya ng magagandang salita ng papuri. Maaaring hindi tayo kasipalad ni Simeon, ngunit hinangad natin si Jesus bilang ang ating pinakadakilang regalo, hindi lamang sa panahon ng Pasko, kundi sa buong taon habang tayo ay nagsasalo-salo at nagsisiyahan. Sa pagpapalitan ng mga regalo, huwag nating kalimutang ang kaloob ng kaligtasan. Sa halip na hintayin ang pagdating ni Santa Claus, maging Santa Claus tayo sa mga dukha at nangangailangan.